Sumabog na ang pinakamadilim at pinakanakapanlulumong sikreto na yayanig sa bawat pundasyon ng ating republika at tila isang higanting tsunami na tumama sa gitna ng Malacanang ngayong gabi. Sa isang hindi inaasahang revelasyon na tila kidlat na tumama sa gitna ng katahimikan, hindi na nakapagtimpi si Senadora Imee Marcos at tuluyan na niyang inilabas ang mga selyadong dokumento at mga lihim na recording na nagpapatunay di umano sa matinding pagtatraidor ng kanyang sariling kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos sa sambayanang Pilipino. Ayon sa ating mga espiyang nakatago sa bawat madilim na kanto, huling-huli sa kamera ang panginginig ng mga opisyal habang ang mga itim na sasakyan ay nagkakaripas ng takbo upang itago ang katotohanan ito na ngayon ay dilat na ang mga mata ng buong mundo sa matinding sindak. Hindi makapaniwala ang buong sansinukob dahil ang mitya ng pagsabog na ito ay nanggaling mismo sa dugo at laman ng pamilya Marcos matapos ang ilang dekada ng pagkakaisa sa likod ng mga pader ng kapangyarihan. Ayon sa mga saksing nasa loob mismo ng mga selyadong silid, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo nang ipakita ng senadora ang mga ebidensyang selyado ng ginto na nagpapakita ng mga sikretong kasunduan sa mga dayuhang puwersa na magbebenta di umano sa ating soberanya at kabanang bayan. Ang bawat pasilyo ng palasyo ay nababalot ngayon ng matinding kaba habang ang mga pader ay tila naglalaway sa takot dahil salamat na hindi na kailanman mabubura ng anumang yaman habang ang buong Pilipinas ay nananatiling galit, tulala at lugmok sa nalamang katotohanan. Ito na nga ba ang huling kabanata ng kanilang paghari o ito ay simula lamang ng isang madugong labanan sa hustisya kung saan wala nang sino mang itatangi sa lupit ng tadhana at ng nagising na sa di ba? Maraming problema sa bayan. Eto lang sa akin. Kasi ako yung the best na magsalita bilang isang dumidepensa. Pareho kami ni Pangulo Duterte. May defense lawyer din ako dumidepensa. So minsan yung abogado ko, hindi ko naiintindihan yung mga pinagsasabi niya minsan. You know? Kaya, syempre, English yun, di ba? Pinapaano ko pa, ipaliwanag mo sa akin, So, it's the same thing kay PRRD kasi dumidepensa siya sa kanya, sa binabato sa kanya. So, I wish na yung lawyer niya, magkakaintindihan sila sa tingin pa lang, kumbaga, kindatan pa lang, alam mo na. So, yun yung in-expect ko kasi kawawa yung PRRD dito. Imagine mo yung mga prosecutors, okay, yung nagre-represent dito sa kunwaring biktima daw, mga hayop. Sinong magdagasos na naman dyan? But anyway, okay, tsaka na ako pupunta dyan. Diba? Free sila to express their emotion, their fabricated stories against PRRD. Samantalang si PRRD, okay, I hope, aalaw ba siya pwede yan magbisaya siya doon kung anong gusto niyang language. Gusto niya Tagalog, Bisaya, English, di ba? Di ba? May translator yan for sure. May translator yan. Yung mga magtitistigo doon, may translator yan. Mga kababayan, babayaran pa yan ng mga hayop na yung mga translator ng mga gawagawang mga testigo against kay PRRD. So I hope ito yung mapaghandaan ng pamilyang Duterte. Mahirap, Scopeman, kinakain na yung nangabels yung words niya. So yun lang yung sa akin. Sabi ko nga, for whatever, political, may nagpo-politika ba, hindi natin alam. Kung merong iba na kung may mga eksena, let's, Filipino lawyers, para mas maintindihan ng mas madali. Kasi first time to nangyari kay PRRD. Hindi naman to nangyari sa entire life niya. 80 years, di ba? 80 years old. Hindi naman siya napasok sa ganitong klaseng, di ba? Siya nga ang prosecutor. Di ba? Ngayon, ito yung ginawa sa kanya. So, let's pray for miracle na mag-align, okay? Mag-align o magpabor kay PRRD ang mga circumstansya. Which is nga ngayon, napunta na tayo dito sa confirmation of charges. Sabi ko naman sa inyo destined ang Bangag administration para yan ipakulong ang Pangulong Duterte. In-expose ko yan sa inyo. Diba? Asa na si Kaufman? Inaway-away pa niya si Harry Roque. Diba? Naalala niyo yun? Kasi yung mga alpot doon, yung mga mga double agent. Imagine mo kung gaano, wala kasing unity para sa akin. May bumaboy kasi may mga double agent Kaya nagkaaway-away yung mga Duterte supporters dahil may mangga na nandoon.
may nabayaran, may nabigyan ng lechon, may kung ano-ano mga favor, yun ang naging problema. Na pinagtatanggol, parang okay lang sa kanila na si Kaufman nagsalita noon na against kay Harry Roque. Di ba? Na against mga ganyan-ganyan. Para naging chismoso siya. As a professional, as a lawyer, iba-brush off mo yan. Para magmukha kang professional. Di ba? Katulad nga nitong si Susu Bells, di ba? Libiran, na napaka-unprofessional, na niluluwa yung suso niya. Nahabot hanggang lupa. Okay? Yung nagkaso sa akin yan sa Pilipinas, sa NBI. Good luck, girl. Okay? Good luck ka dyan. Okay? Ang harapin mo, yung asawa. Okay? Yung asawa ni Browner na nakahuli sa inyo sa sasakyan na pinag-drive mo. Sabi ng ating common friend, pinapasok mo sa Mustang mo na dapat tinatanong din yan kung saan galing yung pinambili mo. Pera ba yan sa sweldo mo o pera ng taong bayan? Yan ang paghandaan mo dahil hindi ka rin titigilan ni Melody Aw-Aw. Di ba yan ang ipaliwanag mo sa mga trolls na nagko-comment dyan, no? Nag-atake ng mga trolls dyan sa Facebook mo at sa Facebook ko. Yan ipaliwanag mo kung saan mo kinuha ang pera. At ang pera na pinabili mo ng Mustang at bakit pinapasok mo, pinag-drive mo si Aw-Aw ng kotse mo at bakit gusto mo pang maging consultant ng AFP, DBM USEC ka na. Yan ang paghandaan mo, Suso Bells. Okay? Huwag kang hindi ka makakatakas dito. Ayan, si Edwin Hamora, good AM ating na naginip din ako, nagising ako 1 AM, di na ako nakatulog. Maganda ka ngayon, nawala yung mga wig mo. Palangga, kasi hindi naman ako mag-wig, di ba? Paminsan-minsan, depende sa trip natin, di ba? SDS New York. Okay, now what? Balik tayo dito kay PRRD. Okay? Ito yung mga issue ngayon. Okay? Ito yung mga issue ngayon sa bayan natin na mahirap talaga sa part ng, hindi naman mahirap, at least nakikita na natin ngayon kung sino yung mga supporters na gumagamit lang sa pangalan ni Pangulong Duterte. Kung sino lang yung nagkakapera and everything, di ba? So at least na natin sila, kumbaga na-classify na natin kung sino yung mga julul. Alright? Tayo dito, wala naman ako intensyon na magpa-appoint dahil hindi naman ako pwedeng ma-appoint ni Inday Sara kapag namatay na si Bangag kasi hindi ako qualified. My life is here. Diba? Ang buhay ko nandito. So hindi ako katulad ng iba, diba? Na mga gumagamit na pangalan Duterte pero nangungubra ng pera. That's not Maharlika. You know that. Alright? Ngayon, mga palangga, yan kaya yung prediction noon ni Madam Tusha na si Ngagba ay magiging madugo. Hindi natin alam, mga palangga. I hope not, pero wag na magadugo. Si Bangag na lang ang duguin. Si Bangag na lang yung duguin, wag na yung madugo yung bayan natin. Right? Alright. So now, mga buang nagdemanda. Yeah. Oo nga, mga siraulo yan, mga yawa. Okay. Ngayon, okay, sabi ni Inday Sara, pag-uusapan, ito pala si Inday, ito pala yung statement, Inday. Pag-uusapan palang panawagang palitan ang mga abogado ni PRRD. Okay, di ba? Vindicated na naman tayo, mga palangga. Okay. Excuse me? Pag-uusapan pa lang, umano ni na Vice President Sara Duterte at amang si PRD ang mga panawagang palitan ang kanyang defense team na humahawak sa kanyang kaso sa International Criminal Court. Alam mo, the fact na sinabi ni Inday yan, diba, predisposing na yan. Una, ang nagkaroon ng diskusyon ng ilang Duterte supporters, dapat nga bang palitan ng mga abogado ni Digong matapos muling hindi panigan ng ICC ang hiling ng dating Pangulo. Sabi ni Inday, oo nga, sinabi ko pala na itatanong ko yan kanina, nakalimutan ko siya. Sorry, I will ask that question tomorrow of former President Duterte. I forgot that question kanina. Alright, sabi nito, okay, wala na, hanggang doon lang yung article. Now, ano yung ibig sabihin nito? Hindi naman sasabihin ni Inday Sara yan kung siya ay masaya kay Kaufman. Kung may tiwala pa siya kay Kaufman. You're not gonna say that. You're not gonna answer that question, right? Sabihin niya, oh no,
may trust pa rin ako sa defense team namin kasi they're doing the best they can, da. Kung ako ang lawyer, kunyari ako si Kaufman, marinig ko yan, sinabi ng kliyente ko, kakabahan na ako na pwede akong palitan, right? Hindi yan sasabihin ni Inday Sara. Kung wala na yan sa isipan niya. Ay, paano kung wala sa isipan? Kung hindi pumapasok sa kanyang isipan. Kasi itong dalawang lawyer ng prosecution, baka lamunin si Kaufman. Kasi nabalitaan ko, may galing din daw tong dalawang lawyers na binanggit natin kanina. So ngayon, sabi ko nga, nagsasalita ako kasi pareho kami ni PRRD na dumidepensa. At ang abogado namin dalawa, parehong Amerikano. Amerikano. Foreigner, sorry. Ako lang pala Amerikano. Diba? So parehong foreigner. So yun na yun sa akin. And I'm looking forward na idepensa talaga si PRRD ng Filipino lawyer. Sabi ni Daligdig magkasabot si Chipmunk at Conman. No? Ayan, isa pa yan. Diba? O kumusta na ngayon? Ano kaya ang kanyang naging reaction noon nung narinig niya kay Inday Sara? Bilib na bilib sila kay Kaufman. I don't know kung sinong nagtanong noon kay Inday Sara, diba? Bilib na bilib sila kay Kaufman at ipinagtatanggol nila si Kaufman. Natuwa sila nung binabanatan ni Kaufman si Hanilet dahil tinanggal na yung privilege ni Hanilet to visit PRRD. Di ba? Pumalakpak pa sila, pinagtawanan nila ang common law wife ni PRRD. Binaboy nila si Kitty. Kasama yan si Chipmunk, makipagtawanan. And now what? Narinig niya ngayon kay Inday Sara na may posible na pag-uusapan nila PRRD. Di ba? So yun na yun sa akin. So, nagkamali ba si Maharlika? Excuse me, perfect. No, hindi tayo perfect, pero sinasabi lang natin yung mga, kasi hindi tayo naggumagawa ng katang-isip dito. Like ako, more on personal, kung mayroon akong mga, about case, pwede ko ma-impart, ma-share sa inyo. Kasi nararanasan ko rin yung pakikipag-dealing, pakikipag-communicate. Right? Pakikipag-communicate para ako naging Sibangan United diba? Ito yung tama ng karaoke. Saya ko kanina. My God. Pag-uwi ko, minom ako ng 2,000 milligrams ng vitamin C at T para naman ang alindog ko buhay na buhay. Kakanta na mauli ako bukas. Alright. So now, mga kababayan. Okay? Yes, Sarah, Vina. Ano daw? Sana, hindi talaga makakawalan si PRRD. Di ba lagi ko sinasabi sa inyo yun? Last year, nandyan ako sa Hague. Di ba? Yung mga vlog ko, sabi ko, I'm not being pessimistic. Pero yung interview na release na yan, di ba? We're hoping, pero hindi talaga pakakawalan si PRRD. Di ba? Sabi nga ni Inday, wag na tayong umasa dahil kukulong talaga ni sila si PRRD. Di ba? Ang ICC ay hindi Korte for Justice, kundi political court. Nagkamali ba si Marlica? Sabi ko, kasi alam ko yan, 2023 pa lang. Yes, okay lang, Michi. Kasi hindi naman araw-araw. 2,000 is okay. Lalo kapag medyo may nararamdaman ka na. Minsan nga nagti-3,000 pa ako. Mga 2 days okay lang. Pero huwag mong tuloy-tuloy. Bumalik ka sa 500 milligram kapag naka-recover ka. Ay, para lang sa akin yun kasi may epekto sa akin yun kapag pagpagod ako. I just don't know, magkakaiba tayo ng body system. So, I'm not recommending unless try mo muna. Okay? So, ngayon, mga palangginging, tignan natin. Okay? Ano pa ba yun? Okay. Here we go. So, yaan ngayon ang mga maiinit na balita dahil pwede talaga nilang, kinatataranta na sila ngayon. Well, alam mo, tama naman si Inday Sara, ipagdasal na lang natin. Okay, si Pangulong Duterte, moral support, ganyan-ganyan. At si PRRD naman, lagi naman yung sinasabi, di ba? Na kung anong kapalaran niya sa ngalan ng kinabukasan ng taong bayan, wala naman napakialam si PRRD. Dahil syempre, di ba?
He's already 80 years old. Na-enjoy na sa buhay niya. Lagi naman yung sinasabi eh. Oh. Diba? Ang isipin na lang natin ngayon kung paano natin i-secure si Inday Sara na hindi siya mabukulan, kumbaga, ng mga kalaban o alam natin kung gaano ka-traidor tong bangag na ito. Gumugurgur ng buhay ito. Mga kababayan, gumugurgur sila ng buhay. So yan ang pag-isipan natin ngayon. Habang ngayon, ang mga krimen, non-stop, ang mga kaguluhan sa Pilipinas, di ba? Tignan mo to. Dose-dose ng biktima ng war on drugs, pinayagan ng ICC judges na makilahok. Ito na nga, saan galing itong dose-dose ng ito? Malalaman natin ito. Alam mo, marami tayong aabangan. Okay? Dito sa pre-trial na to, malalaman natin lahat kung paano mag-fabricate ng mga istorya itong mga biktima kuno. Alright? So, ang kaabang-abang yan, February 23. Okay? Tama ba? Tama ba yung date na sinabi ko? Yeah. So, yan ang kaabang-abang na hindi natin alam. Hindi, ako in-expect ko na yan, na magiging sarsuela yan. At malalaman natin, alam nyo, for sure, nagkaroon na yan ng mock hearing. Mock hearing, nag-practice na yan. Yung mga kinukuha nilang dose-dosena. For sure, nasa isang baka nasa isang building, pinapractice na sila ng mga kaanib ni Satanas o ng mga dilawan na itong sasagutin mo, ganito, ganyan. Nagre-rehearse na sila. Parang nag-acting class na sila. Pero again, kahit anong gawin nilang practice, malalaman natin kung sila ay dumaan sa beginning acting 101, aka dilawan at makakaliwang grupo at bangag inspired. Kasi sanib puwersa na yan sila, di ba? Saravina, thank you sa iyong paalala. Yes, mag-ingat tayo palangga. So yan ang nakikita natin dyan. Pinractice na yan. Aniwala ba kayo sa akin na pinractice sila? Yes. Pinractice na yan mga yan, di ba? Pero sa pagsasalita nila, hindi naman pwedeng hindi sila pinractice. Dahil magmukha sila lalo katawa-tawa doon, tanga-tanga doon sa hearing. Pero alam nyo, sabi ko kung madidetect natin yan. Tayo pa ba? Hindi natin madidetect kung sila ay mga nagsisinungaling? Lahat yan, pinractice na ng mga julul. Right? Ano pa ngayon ng mga eksena dito? Anong sabi ni ito pa nga, nakakatawa na lang taga itong bangag administration na ito. Di ba, hindi na nga yung tungkol sa impeachment ni Bangag. Huwag na natin asahan to kasi magugurgur na yan eh. Wala na rin kwenta yung impeachment na yan. Di ba? Kung pumirma na ang Bolate, di ba? Kung pumirma na ang Bolate kay Bangag. Kasi sinasabi ni Clarissa Taratara na yung impeachment daw laban kay Bangag ay pag-aatake sa administration. Kita mo yung mga buwaka ng inang ito? Sabi ni Taratara, ginagalang po ng Pangulo kung ano man pong activities ang ginagawa ng House of Representatives. So, hayaan po natin na umandar ang proseso. In a way, ang anumang pagsasampa ng impeachment complaint ay hindi lang ang Pangulo ang maapektuhan kung hindi ang buong ekonomiya o ang buong bansa. Sabi ni Taratara, ang Pangulo ay gumagalaw sa proseso. Itong mga impeachment complaint ay sinapalaban kay Pangulo ay hindi mapapahinto ang Pangulo sa kanyang pagtatrabaho. Julul, papahintuin ka ni kamatayan. Tandaan nyo yan. Okay? Tapos ngayon, isasabi dito, mga palangga, ayun na nga. Okay? Pag-aatake nga daw sa administrasyon. Pag si Bangag ang papailan ng impeachment case, pag-aatake, no? Pag si Sara Duterte ang papailan ng mga buwaka ng ina ng impeachment case, deserve niya at kailangan niya managot. So pag Bangag, although alam naman natin na scripted lang yung unang filing ng impeachment, ito lahat ng mga optics ng mga bangag na ito. Diba? Imagine nyo? Diba? Yung double standard na pag kay Bangag, okay? Pag kay Bangag, pag-aatake sa bansa, maapektuhan ang buong ekonomiya. Pag kayo kay Sara, hindi, sige go, kailangan matanggal si Sara. Kasi natatakot sila
mga kababayan, na oras mategi si Bangag anytime soon. At kakanta na naman ako. Nagkaroon ako ng bawal na gamot. Di ko na-practice kanina. Hindi ko masyado alam yung kantang yun eh. But anyway, mga kababayan, eto ngayon. Okay? Kaya ganito sila kay Inday Sara. Natatakot sila na magugurgur o matitegi si Bangag anytime soon. Recently, yung mga privileged speech, di ba, dyan sa Senate, itong si Erich Sylvester, ang yabang-yabang ng buwaka ng Genemes, patungkol sa China, get the F out daw ang China, chuchu-chuchu. Kung ayaw niyong sumunod sa patakaran, chuchu-chuchu, sa, mga sinasabi nito ni Ilong, dadadada. Ko lang bagit, alam mo ikaw, Erich Sylvester, bobo ka talaga. Maliban ka sa magnanakaw ka pa ng identity, theft na ginawa mo sa Amerika, di ba? Alam nyo yan. Pinaviral ko rin yan. Tinakot-takot din ako ng ulol na yan. Pati antipara ko pinakikialaman. Di ba? Hindi ka nag-iisip. Imagine mo, tadlabanan mo, magyabang-yabang kayo sa China. Oh, kumusta naman ang mga pinya at ang mga saging dyan sa Mindanao, sa Davao? Di ba? Katulad, di ba, yung in the past, nangyari na yan eh. Na nabulok ang mga saging natin. Hindi ka nag-iisip. Di ba? Lahat din sa Divisoria, made in China. Even nga sa Amerika eh. Made in China dyan, mga gunggong kayo. Imbis na makipag-usap kayo sa China at ayusin nyo, hindi kayo makipag-gera dyan, buwisit kayo, kita nyo nga nangyari doon sa lumubog na lancha ba tawag doon? Yung may namatay na dalawa dyan sa, West Philippine Sea. Sino ang tumulong, di ba? Chinese? Coast Guards? Nasaan ang mga Filipino Coast Guards? Bakit Chinese ang tumulong? Nasaan kayo, mga julul kayo? Tapos gusto niyo pa makipagbangbang sa China? Na hindi iniisip sinong maapektuhan. Ang kasabot ni Satanas sa kanyang pagnanakaw, sa kanyang mga hoarding, smuggling, lahat, mga pulburon dealing nila. Look at the alitagtag. Nalala niyo alitagtag? Wala na, di ba? Sino mga kasabot nila? Chinese nationals. Ang inappoint ni Satanas at ni Bangag na si Michael Ma, Chinese. Tapos gusto niya makipagbangbang sa China? Hindi talaga nag-iisip ng mga yawa na ito. Makasabi lang, privilege speech, magyabang-yabang, nagbabasa lang naman ng mga ulol. Buti sana kung galing sa utak niyo, mga julolis kayo. Diba? Baka tegi na raw, sabi ni Marivic. Baka magpa-lechon na ako ng manok. Lechon manok, diba? Ano kaya, Headline, Bonjing Gurgur. Bangag Gurgur, diba? Shit, ang gandang balita nun. Diyos ko po. Baka magpapalechon ako ng 2 manok na organic sa Okay? Diba? 2 manok na organic, pwede na yun, $30. Alright. Okay. Ano daw? Tinag ako? Siya nagtag sa akin. Ayaw mo na unang pansinin yun. Okay? Kay Suso Bells. Di ba alam niyo naman ang nangyari kay Suso Bells, di ba? Kinasuhan ako ni Suso Bells. Tanungin mo mga si Suso Bells kung sino nag-influence sa kanya. Wala yan. Alam mo yung mga Suso Bells na yan. Baka mamaya, baka alam mo Suso Bells yung sinabi mo sa common friend natin na may cancer ka. Hindi ka ba kinabahan? Baka aratayin ka rin. Gusto mo ba padala kita ng bulate? Gusto mo ba padala kita ng bulate? Sige, pagabangan na natin yung bulate. Baka magulat ko na lang yung papaya mo, ikumupos na yan.